Magandang gabi, Oriental, Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamaraw Vision Network, ako po si Angel Malikdan at ito po ang TVNet Newsline. 27 sa buwan ng Agosto, taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita. Congressman Panaligan sinagot ang mga aligasyon laban sa kanya. Patuloy na pangangalaga sa kalikasan buod ng isinagawang Mindoro Environmental Summit 2025. At Apostolikong Bikaryato ng Calapan naglabas na ng kanilang posisyon kaugnay sa large-scale dredging sa lalawigan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa detalye natin mga balita, good news para sa mga miyembro ng PhilHealth sa ilalim ng programang Guaranteed and Accessible Medication for Outpatient Treatment o gamot, maaaring makakuha ng halagang o na hanggang 20,000 piso na halaga ng gamot kada taon para sa outpatient na pagpapagamot. Kung paano, narito ang report. PhilHealth naglaan ng halagang 20,000 para sa outpatient na gamot sa pamamagitan ng PhilHealth Gamot. Simula Agosto 21, 2025, lahat ng miyembro ng PhilHealth ay maaaring makakuha ng hanggang 20,000 halaga ng gamot para sa outpatient kada taon. Ito ay sa ilalim ng programang Guaranteed and Accessible Medication for Outpatient Treatment o gamot. Ayon kay Ray Balenya, Acting Vice President for Corporate Affairs Group, upang magamit ang benepisyong ito, kailangan nakapili at nakapagpatala ang mga miyembro sa Yakap Clinics. Dito sa Oriental Mindoro, meron ng 30 na Yakap Clinics kabilang ang Oriental Mindoro Provincial Hospital, Maria Estrella General Hospital, at community hospitals ng mga bayan. Sa mga Yakap Clinics, ang mga miyembro ay kukonsulta sa mga Yakap physician at kung may reseta na ibibigay base sa resulta ng konsultasyon, ito ang maaaring ipakita sa mga butika o pharmacy na accredited ng PhilHealth na tinatawag na gamot facility. Upang makuha ng libre ang gamot, dapat kasama ito sa 75 drug and medicine na sakop ng gamot list. Ilan sa mga gamot na kabilang sa gamot list ay ang gamot laban sa impeksyon, gamot para sa hika at maintenance na gamot sa diabetes. Dahil sa kamakailan lamang inulunsad ang programa, kakaunti pa lamang ang accredited na gamot facility ng PhilHealth sa bansa. Gayunpaman, tinitiyak ng PhilHealth na patuloy silang magsisikap upang mapabilis ang pagdami ng gamot facility sa bansa. Para naman sa maliliit na pharmacy na gustong magpa-accredit sa PhilHealth, maaaring tumawag o pumunta sa pinakamalapit na regional o local health insurance office ng PhilHealth upang mabigyan ng asistansya sa pagsisimula ng partnership para sa PhilHealth Gamot na nasa ilalim pa rin ng programang PhilHealth Yakap. Tinitiyak ng PhilHealth na may sapat silang pondo at paghahanda para sa programang ito upang hindi lamang ito magamit ngayong taon, kundi maging sustainable rin sa mga susunod na taon. Sa kaugnay na balita, PhilHealth Consulta noon, PhilHealth Yakap ngayon. Yaman ng kalusugan program, serbisyong pangkalusugan na naglalayong magbigay ng libreng konsultasyon sa doktor ang bawat Pilipino kahit isang beses sa isang taon. Ika-28 ng Hulyo, 2025, pinahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na ang PhilHealth Consulta ay tatawagin ng PhilHealth Yakap o Yaman ng Kalusugan Program na naglalayong magbigay ng libreng konsultasyon sa bawat mamamayang Pilipino kahit isang beses sa isang taon. Ang mga accredited konsulta at Yakap Clinics ng PhilHealth ang mangunguna sa pagsusubaybay ng kalusugan ng mga mamamayan, nag-aalok ng konsultasyon, laboratorio, at gamot na walang bayad.
Kung nangangailangan ng malalim na atensyon ang resulta ng mga laboratorio sa konsulta at yakap clinics, ay ililipat ito sa ibang ospital na mayroong mas ekspertong doktor tungkol sa resulta ng konsultasyon. Dito naman papasok ang isa pa sa mga packages na meron ang PhilHealth na tinatawag na inpatient benefits. Ang paketeng ito ay magagamit kapag ang isang individual ay dinala sa ospital at nanatili sa loob ng ospital ng higit sa 24 na oras. Meron din tinatawag na outpatient emergency package, isa sa mga bagong pakete na meron ng PhilHealth na maaaring magamit ng isang individual na dinala sa ospital kahit hindi umabot ng 24 na oras sa loob ng ospital. Sa ngayon, meron 380 na kasong pangmedikal ang maaaring paggamitan ng paketeng ito. Kabilang din sa karagdagang benepisyo ang oral health services na nakapailalim pa rin sa PhilHealth Yakap. Magtungo lamang sa accredited na dental clinics na kapartner ng mga konsulta at yakap clinics upang magamit ang serbisyong ito. Nagbibigay din ng serbisyo sa panikin ang PhilHealth Yakap sa mga kabataang 0 hanggang 15 taong gulang na may problema sa pamilya. Magtungo lamang sa mga partner optometrists at ophthalmologists ng Yakap Clinics. At masayang binabalita ni Maria Nerissa Sirigani, Chief Social Insurance Officer, na ang Asosasyon ng Optometrists at Ophthalmologists dito sa Mindoro ay accredited sa PhilHealth. Para magamit ang PhilHealth Konsulta o Yakap, siguraduhin ayos at updated ang PhilHealth records at nakadeklara ang mga dependent at pumunta lamang sa mga accredited na clinics. Mayroong accredited Yakap clinics sa lahat ng bayan ng Oriental Mindoro, kabilang na dito ang Oriental Mindoro Provincial Hospital, Maria General Hospital at mga community hospital sa bayan sa lalawigan. Isa pang magandang balita ng PhilHealth ay ang pag-aalis ng 40-day limit para sa pagpapahospital at ang 90-day single confinement. Maaari nang magamit ang PhilHealth benefits anumang oras o kahit ilang araw basta lampas ng 24 na oras na naka-admit. May panawagan naman si CSIO ni Risa sa mga medical professionals at mga partnered hospitals ng PhilHealth. Kapag ka po ang ating mga consulta physician, maaaring sabihin, maliit lang naman ang pakete ng PhilHealth. Ano po? Baka po kulang pa nga sa laboratoryong gagawin. Pero ang amin pong gustong iparating, ang ating pong mga kababayan, hindi po lahat pare-pareho ang pangangailangan. Mayroon pong mga sektor or mayroon pong mga edad na hindi po kailangan ng madaming laboratorio. At meron pong sektor na nangangailangan siguro ng mas maraming laboratorio o gamot. Pero kapag po titingnan natin, ang babayaran po ng PhilHealth ay pareho po. Ibig sabihin, doon sa konti lang yung ipinagawang laboratorio at doon sa mas maraming ginawang laboratorio, pareho lang po ang paketeng ibabayad. So mababawi po doon sa mga hindi naman ganoon kalala ang nararamdaman or mas okay po ang karamdaman, ang pangangatawan, ay mababawi naman po doon sa mga medyo nangangailangan ng mas matinding alaga mula po sa ating mga doktor. Pangarap po kasi ng universal healthcare na sana po ang bawat Pilipino ay nakarehistro sa isang konsulta package provider or Yakap Clinic na kung saan ito po'y aalagaan para nasusundan po yung kalusugan, ang pangangatawan ng bawat individual. Hindi po ito kapag katiningnan natin ng isang beses, tapos na po siya. Hindi po ganoon. Sana po makita po ito ng ating mga partners from the medical na sana po makita nila na kaya tayo nag-a-accredit ng consulta package provider upang ang ating mga kababayan na gusto magpakonsulta ay meron pong mag-aalaga sa kanila. At ayon pa rin kay CSIO ni Risa, mula sa 30% na itinaas mula sa original na packages ng PhilHealth, ay nagtaas muli ito ng 50% noong ika-1 ng Enero 2025. Para naman sa may mga karagdagang katanungan tungkol sa bagong packages at benefits ay bukas ang opisina ng PhilHealth mula Lunes hanggang Biyernes upang magbigay kasagutan. Muli, nananawagan si CSIO ni Risa sa mga mamamayang Pilipino na tangkilikin natin ang PhilHealth Yakap.
So sana po ating tangkilikin ang PhilHealth Konsulta or ang PhilHealth Yakap na tatawagin natin maya-maya ay PhilHealth Yakap na, at ang ibig sabihin po ng PhilHealth Yakap ay Yaman ng Kalusugan Program. Kung ang ating partner agency na DOLE ay merong tupad, ang PhilHealth po ngayon ay merong PhilHealth Yakap. Antabayanan na iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTO. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, naglabas na ng opisyal na pahayag ang Apostolikong Bikaryato ng Calapan sa pangunguna ni Bishop Moises Cuevas ng kanilang posisyon kaugnay sa large-scale dredging project sa lalawigan. Ayon sa pastoral letter, ang tamang pagdedesisyon sa usaping ito ay dapat palaging nakaangkla sa katotohanan, pag-ibig, malasakit sa kalikasan na itinuturing na tahanan ng lahat. Naglabas na ng opisyal na pahayag ang Apostoliko Bikaryato ng Calapan sa pangunguna ni Bishop Moises Cuevas ng kanilang posisyon kaugnay sa large-scale dredging project sa lalawigan. Sa ipinalabas na pastoral letter ni Bishop Cuevas, laman nito ang mariing pagtutol ng Apostolic Vicariate of Calapan sa anumang uri ng large-scale commercial dredging, seabed o black sand quarrying at iba pang uri ng pagmimina sa mga ilog, dalampasigan at baybayin sa Oriental Mindoro na anilay nagdudulot ng malubhang pinsala sa kalikasan at kabuhayan ng mga mamamayan. Iginiit ng simbahan na ang proyektong inuuna ang kita kaysa sa kaligtasan ng tao at kalikasan ay tiyak na magbubunga ng mabigat at walang lunas na pinsala. Ganun pa man, nilinaw ng simbahan na hindi ito tutol sa pagsasaayos ng mga ilog kung ito'y bahagi ng isang siyentipikong plano para sa pagbawas ng pagbaha at nakabatay sa isang flood master plan na may malinaw na disenyo at tamang pamamaraan ng pagpigil sa baha, basta't walang bahid ng komersyal na interes. Binigyan din ni Bishop Cuevas ang pangangailangang pairali ng balansing posisyon sa usapin, kasabay ng panawagan sa mga lider ng pamahalaan, siyentipiko at mga mamamayan na magkaroon ng bukas na talakayan at dialogo para sa ikabubuti ng nakararami. Tinukoy din ng simbahan ang karanasan ng ibang lalawigan tulad ng Zambales at Cagayan, kung saan ang dredging na inuugnay sa pagmimina ng buhangin ay nagdulot ng pinsala sa mga pampang at kabuhayan ng mamamayan. Anila hindi dapat maulit ang ganitong trahedya sa Oriental Mindoro. Bilang panawagang pastoral, hinikayat ng simbahan ang lahat na una, manalangin para sa karunungan at pagkakaisa. Ikalawa, siguraduhin ang buong pangangalaga sa kalikasan habang ginagawa ang mga lehitimong proyekto laban sa mina. Ikatlo, labanan ang maling impormasyon kaugnay ng issue.
Ika-4, makipagdialogo ng may respeto sa kapwa. At ika-5, ipaglaban ang interes ng mga mahihirap at mahihina na direktang maapektuhan ng mga proyekto. Dagdag pa na simbahan, ang tamang pagdedesisyon sa usaping ito ay dapat palaging nakaangkla sa katotohanan, pag-ibig at malasakit sa kalikasan na itinuturing na tahanan ng lahat. Araw ng Linggo ay 17 ng Agosto, ang pastoral letter ay binasa at ipinabatid sa mga mananampalatayang Katoliko sa Santo Niño Cathedral. Ipinahayag ito ni Father Andy Luby, kura paroko ng nabanggit na simbahan. Ito po ay isang paninilay na pastoral sa issue ng river dredging dito po sa ating Nabigatan, Oriental Mindoro. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, magsalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Mula sa sulat ni St. Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, talata 15. Ginagabayan tayo ng mga salita dito ni St. Pablo. Ngayon, ang mga pamilya natin ay naharap sa mga komplikadong issue tungkol sa kalikasan, kabuhayan, kaligtasan at pagkakaisa. Lalagay tayo ngayon sa ditong hamon sa mainit na debate tungkol sa river dredging sa mahal natin na lalawigan ng Oriental Mindoro. Ang proyektong river dredging sa Oriental Mindoro ay usapin na mahigpit na pinagtatalunan, bigsan ng mga debate ng mga leader gobyerno, mga environmentalists at iba pang stakeholders. Ang sentrong tanong sa kontrobersiyang ito ay umiikot sa ang proyektong river dredging ba ay totoong pansagot sa baha o baka kinukubilang ito ang kalakihang pagpina ng buhangin? Sinasabi ng mga nasusunod nito na ang dredging ay kailangan solusyon sa pagbabaw ng mga ilog at isang paraan ng pagpipigil sa pagbaha. Ang mga tutulungsa naman ay naniniwala na ang sakop at pagpapatupad ng proyekto ay nagpapakita ng mga pang-negosyo interes na makakasama sa kalikasan sa dagat at kabuhayan ng mga pamilya na nasa dalampasigan. Si Papa Francisco ay may umpahing paraan ng dialogo na maghahatid sa solusyon sa problema at makakahanap ng puntong pagkakasunduan para sa kagalingang paglahat. Aniya, ang pagkakasundo ay lagi dapat mabuo sa pagitan ng iba't ibang stakeholders na kaya paglain ng iba-ibang pamaraan, solusyon at alternatibo. Kinakailangan ang katapatan at katotohanan sa mga talakayang siyentipiko at politikal. 22 ng Agosto, isinagawa ang Mindoro Environmental Summit 2025 kung saan ay pinangunahan ito ng grupong Alyansa Laban sa Mina o Alamin. Ginanap ito sa Calapan City Convention Center at dinaluhan ng iba't ibang grupo ng makakalikasan at mga konsernadong individual. Ang mga naging kaganapan sa ulat na ito. Ika-22 ng Agosto, isinagawa ang Mindoro Environmental Summit 2025 kung saan pinangunahan ito ng grupong Alyansa Laban sa Mina o Alamin. Ginanap ito sa Calapan City Convention Center at dinaluhan ng iba't ibang grupong makakalikasan at mga konsernadong individual. Tinalakay sa naturang forum ang Hydrodynamics of the Coast na pinangunahan ni Dr. Sharina Lynn Repolyo na isang physical oceanographer. Ganun rin ang EIA process at EIS report ni Dr. Catherine Sanchez Escalona, isang marine scientist na nakabase sa Minsu, Alcate, Victoria. Nagbahagi rin ng kanyang kaalaman si City Councilor Atty. Rafael Infantado kaugnay sa Local Government Code, habang si Dr. Marius Agua ang tumalakay kaugnay sa island ecosystem. Bahagi rin ng programa ang pagbibigay ng mensahe ng pagsuporta, kabilang na dito ang dalawang kinatawan ng lalawigan na sina 2nd District Alfonso Umali Jr. at si 1st District Congressman Arnen C. Panaligan.
Vice Governor Attorney C.A. Jojo Perez, Calapan City Mayor Doy Liachon, board members sa sina Bong Brucal, Anthony Yap, Ronald Liachon at si IPMR Bukalag Tumpasag. Kasama rin si City Councilors Attorney Bel Tanyag Panaligan na nooy nagsilbing Provincial Legal Counsel. Unang-una, maraming salamat sa samahan sa Alyansa Laban sa Mina sa pagkapahayag ng inyong suporta sa pamamagitan ng manifestong ito sa House Bill number 140 declaring the island of Mindoro a mining-free zone. Kasama ko si Congressman Boy Umali rito bilang principal author din. At yung congressman ng Occidental Mindoro, si Congressman Odi Tariela. So yung tatlong congressmen ng Mindoro Island ay principal authors, hindi lang po ako. No? Kasama Congressman Umali at Congressman Tariela. Dahil ang ating layunin ay buong isla ng Mindoro ang mining-free zone, hindi lamang yung oriental, hindi lang occidental, sapagkat tayo ay isang island. Apektado ang buong isla ng Mindoro. Kung may mawawasak na kalikasan sa oriental, ganoon din sa occidental at vice versa. Kung mawawasak ang karagatan ng oriental, apektado ang occidental. At ganoon din, kung mawawasak ang dalampasigan, karagatan ng occidental, apektado ang oriental din. Kaya dapat ay island-wide approach ang ating gawin sa pangalaga ng kalikasan. Yung ating mga malalaking ilog ay magkakadugsong yan. Yung mag-asawang Tubig River, ayan ay bunga ng pagkasama ng Aglubang and Ibolo Rivers na nasa kabundukan ng Victoria at Sablayan. Yeah, that only shows the interconnection, the interdependence of the two provinces as far as the environment is concerned. Kaya kailangan protektahan ang parehong probinsya. Una, pasalamat siguro siyempre sa alamin, na mapuputi na nga yung mga buhok. Talagang pumuti na. Pero dati, mga sexy pa yan. Ngayon, ang tatanda na. Anyway, salamat sa alamin. Salamat sa inyong lahat na nandito ngayon. Kasi talagang ano ba yan? Malaking bagay sa amin ito. Bakit? Kasi ang tagal na natin lumalaban dito, no? I remember when I was still governor, nag-Governors League President ako, 4 na gobernador ang nakasuhan dyan sa black sand mining na yan. Si Governor Chavit Singson, si Governor Espino ng Pangasinan, si Governor Ebdane, at saka si Governor ng Cagayan. 4 po sila because of that black sand mining. Ngayon, meron no tayong, ano ba tawag dito? Meron no tayong, may information ako na by hook or by crook, itutuloy nila itong dredging nila. After nung meeting ng DENR, sabi nila, basta itutuloy namin ito. Come September, mag-uumpisa sa Gloria, kaya nagpapasalamat ako, nandyan yung mayor ng Gloria, nandyan yung mayor din ng, vice mayor ng Gloria, vice mayor ng Pinamalayan, yung ating mga bukal. So, kailangan ito ng tulong-tulong tayo rito. Hindi pwedeng papahinga tayo rito. Kailangan tuloy-tuloy. They will start it, by September sa Gloria. They will start October sa Bansud at saka December sa Bungabong. So, kailangan handa tayo rito. Kaya nga, palagay ko, mag-umpisa na tayo ihanda na natin yung ating rally. Kasi talagang kailangan natin magkaisa rito. At marami na ho ang nagrereklamo, marami nagsasalita, at marami ang humihingi ng tulong dahil sa ang kanilang buhay at kabuhayan ay nakataya o maaring maapektuhan nitong proyektong ito. Kaya ho ito, nung panahon ng kampanya, pinag-uusapan kami ho sa amin pong team
isa ho sa pangako namin sa pangunaho ng inyong lingkod, ni Vice Governor C.A. Jojo Perez, na kung kami mananalo bilang Vice Governor at mga bukal, ang uunahin po namin ay ang kontrahin ang large-scale dredging na gagawin dito sa ating lalawigan. At simula nga ho, nung kami ay manalo, nung kauna-unahang sesyon ng 12 Sangguniang Panlalawigan, ay agad po kaming nagpasa ng isang resolusyon na binabawi o kinakansela at pinapawalang bisa ang resolusyon na isinagawa o ipinasa nung nakaraang Sangguniang Panlalawigan, nung 11 Sangguniang Panlalawigan. Ibig sabihin, ang 12 Sangguniang Panlalawigan sa kauna-unahang sesyon ay kinansela po at ipinawalang bisa ang resolusyon nung nakaraan. Ibig sabihin, ngayon po, ang 12 Sangguniang Panlalawigan ay kinokontra na o tumututol dito sa proyekto ng large-scale dredging na ginaganap dito sa ating lalawigan o gagawin pa sa ating lalawigan. The City Council, together with the full force of the city government, in fact, we passed already a resolution condemning the sand mining in the city of Calapan as well as dredging. Ang position ko, simple lang. Bilang Calapeño at bilang mayor ninyo, ay dito, siyempre, gusto natin ma-resolve yung baha. But in the right process, no? Diretsahan na si Doyle Yatson ho ay against sa dredging at against sa sand mining. Ang kaya ko lang i-garantiya, I don't know, I respect other municipalities in the whole province, but then in the city of Calapan, ang taga Calapan o taga Mindoro ay be rest assured that in the city of Calapan, kung meron hong any effort dito kahit isang beses, isang araw, hindi ho magtatagal yon at ako mismo ang magpapatigil. Kung kinakailangan kong buhatin yung barko, bubuhatin ko. At saka kilala niyo naman ako, bait naman ako eh. Basta ho, hindi pwede sila sa Calapan, huwag nilang bibiruin yung Calapan dahil wag na wag lang, yun ang sasabihin. At hindi ho sila magtatagal ng 24 oras dito. Pag nagsimula silang magmina ng buhangin dito sa lungsod ng Calapan. Ayon sa alamin, napapanahon ang pagsasagawa ng mga kahalintulad ng gawain upang mapanatiling may kaalaman ang mga Mindoreño sa nangyayari sa ating kalikasan sa gitna ng ingay at kontrobersya na bumabalot sa usapin ng mga flood control projects at higitan nila sa lahat ay ang napipintong large-scale dredging sa lalawigan. Sa mga inilabas na akusasyon at aligasyon kaugnay sa flood control project sa lalawigan, matapos ang privilege speech ni Senator Panfilo Lacson, mariin itong pinabulaanan ni 1st District Congressman Arnan C. Panaligan. Ayon sa mambabatas, handa siyang sumagot at humarap sa anumang investigasyon kaugnay dito. Ikinagulat ng marami ang isinagawang privilege speech ni Senator Panfilo Lacson kaugnay sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Subalit mas ikinagulat dito ang pagkakadawit sa nasabing issue ni 1st District Congressman Arnan C. Panaligan, partikular na sa mga malalaking proyekto sa bayan ng Nauhan at sa ilang pang lugar sa unang distrito. Ang mga akusasyon ng senador ay mariing pinabuluanan ni Congressman Panaligan. Pahayag niya ang Department of Public Works and Highways o DPWH ang tanging may responsibilidad mula sa pagdisenyo hanggang sa pagpapatupad ng mga proyekto. Ayon pa sa mambabatas, July 31, 2024 pa lamang ay sumulat na siya kay DPWH Secretary Manuel Bonoan upang hilingin ang pagsusuri at agarang pagsasaayos ng ilang flood control structures na kaagad nasira matapos ito itayo. Ang Oriental Mindoro ay flood prone naman, Lahat kayo rito ay taga Mindoro, nakaranas na kayo ng mga baha, nasaksihan ninyo ng mga malaking baha sa ating probinsya. At maging ating Pangulo, naglabas ng listahan ng mga probinsya, 10 probinsya na flood prone, 10 probinsya na bahain. Number 8, Oriental Mindoro, kung di mo nagkakamali, 8 or 9 sa flood prone
provinces. Kaya dapat lamang na meron talaga flood control projects sa ating probinsya. Sa mahabang panahon, hindi nakakatanggap ang ating probinsya ng ganitong mga malalaking flood control projects. Noong lamang 2023, napansin tayo ng national government sa pamamagitan ng DPWH na kailangan natin ang ganitong mga proyekto. Kaya noong taong yun, nagsimula ang DPWH na mag-allocate ng malaking pondo sa ating lalawigan para sa flood control projects. At syempre, wina-welcome natin yun. Kasi yun lang ang pagkakataon natin na magkaroon ng solusyon sa ating problema ng pagbaha. Kaya doon dumating yung mga malaking pondo na ang halaga ay bilyong-bilyong piso. Pero ayon sa DPWH, 200 kilometers ng ilog ang dapat na sarahan ng flood control projects. And so far, yung nagagawa nila ay wala pang 50 kilometro. Kaya malaking area pa ng ating ilog ay bukas, vulnerable sa pagbaha. So saan nanggaling ang pondong yan? Yan ay proposal ng DPWH sa kanilang proposed budget taon-taon. Pag dumating po yung proposed budget ng mga ahensya sa Kongreso, nakalista na ang kanilang mga proyekto na gusto silang pondohan. At yun po ang inaaproba ng Kongreso. Yun yung tinatawag na National Expenditure Program or NEP. Sa NEP po ng DPWH, nakalista na yung mga flood control projects na yan. At ang tanging participation ng Kongreso ay aproban yan sa plenaryo. Lahat yan, yung buong NEP na yan, ganyang kakapal. So technically, pwede sabihin ng Kongreso ng pondo kasi Kongreso ang nag-approve ng budget proposal ng highways. Pero iba po yung pag-approve ng budget sa implementasyon ng proyekto. Sa implementasyon ng proyekto, wala na pong papel doon ang Kongreso. Wala nang poder ang Kongreso doon. Ang nagpapatupad ng project ay yung implementing agency na. So sa kaso ng flood control, ang DPWH po ang implementing agency. So ang DPWH ang gumawa ng plano, silang gumawa ng program of works, sila ang nagpabidding, sila nag-award sa contractors, at sila rin nagbayad sa contractors pagkatapos ng proyekto. Wala na po yon sa papel ng mga kongresista. Ang partisipasyon ng Kongreso, inuulit ko, sa pag-aproba ng pondo, ng budget, ng proposal ng DPWH. Pero implementasyon yan, meaning to say, yung pag-award sa contractor, yan po ay poder lamang ng DPWH. Hindi tayo nakikialam na sa bidding niyan. Kaya yun po gusto kong bigyan ng diin. Kung natawid naman pangalan natin, dahil lamang sa Kongreso ang nag-file, o Kongreso ang nag-approve. Kung natawid ang pangalan natin dahil Kongreso ang nag-approve ng budget na yan. At bakit naman natin ang ating mga pangalan, walang pangalan ko at saka bukat, dahil bawal po yun. Pero na-identify sa ating mga Facebook mo kasi yan po ay accomplishment may tuturing. Lahat naman ng proyekto ng gobyerno ay tuturing accomplishment yan natin, kaya inilalagay natin sa ating accomplishment report. Para alam ng tao na may pinondohan ang gobyerno. Hindi tayo magpariwanag at naniniwala ako na yung ating track record ng kapatunay na tayo ay walang bahid ng anomalya o tiwarian sa mga ganyang proyekto. Samantala, matapos madawit ang pangalan sa privilege speech ni Senator Lacson, ang pagbuhos naman ng suporta sa nasabing sulon. Mula sa mga kapwa-opisyales, social media at maging resolusyon ng Sangguniang Bayan ay pinagtibay para sa kongresista. Marami ang naniniwala sa integridad at malinis na track record sa public service ni Panaligan. Ganun pa man ay isang masusing investigasyon pa rin ang nais na nakararaming Mindoreño upang magbigay linaw at katotohanan sa mga lumabas na aligasyon. Bagay na ayon naman kay Congressman Panaligan ay handa niyang sagutin at harapin para sa katotohanan. Maraming salamat sa mga kababayan ko, mas kilala kasi nila ako. Kaya marami ng kalooban natin, may natutuwa, susuporta ng Oriental Mindoro. Through text, through social media posting, through personal communications. Maraming salamat. Siyang tiwara at suporta. Kilala ninyo ako, kilala ninyo ang aking track record. At sa tagal ko nanunumpunan sa inyo, hindi tayo nalig sa anomalya
tungkol sa kaperahan. Kaya maraming salamat sa inyong suporta. Magbabalik po ang TVNet Newstime makalipas ang ilang paalala. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learned about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. In-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Isang sunog ang naganap muli sa lumang provincial hospital na nasa barangay Ilaya, lungsod ng Calapan. Natupok dito ang isang gusali na matagal na anilang abandonado. Wala namang naiulat na lubhang nasugatan sa naturang insidente. Isang sunog ang naganap nakaraang ika-23 ng Agosto, ganap na alas 6 ng gabi sa Mangyan Hall sa Old Provincial Hospital sa barangay Ilaya, lungsod ng Calapan. Malakas na lumiyabang apoy dahil sa nakaimbak na kagamitan sa loob ng gusali na naglalaman ng mga papeles at lumang kagamitang medical. Mabilis naman na rumesponde ang Bureau of Fire Protection, Calapan City Station at iba pang volunteer firefighter groups para sa pagkapula ng apoy na nanganganib na kumalat sa katabing istruktura. Itinaas ni Fire Chief Inspector Angeline B. Salvador ang unang alarma kung saan 3 fire truck ang rumesponde upang apulahin ng sunog. Idineklarang fire out makalipas ng 35 minuto mula ng first alarm. Walang naitalang nasawi o lubhang nasaktan sa nangyaring insidente. Wala namang naitala na nasunog na ari-arian sa panig ng mga residente kung kaya't masasabing ligtas ang mga kabahayan na malapit sa lugar na pinangyarihan ng sunog. Kasalukuyan namang iniimbestigahan ng BFP Calapan City ang sanhi ng apoy. Paalala para sa publiko. Agad na tumawag sa BFP hotline kung may nakitang apoy upang maiwasang lumala pa ang sitwasyon. Samantala, ika-21 ng Agosto, isinagawa ang intensified measles vaccination na ginap sa covered court ng Barangay Patsoka sa lungsod ng Calapan. Dito, maagap na nabakunahan ng mga health workers ang mga residente para sa naturang libreng turok kontra tigas. Ika-21 ng Agosto, isinagawa ang intensified measles vaccination na ginanap sa covered court ng Barangay Patsoka sa lungsod ng Calapan. Dito, maagap na nabakunahan ng mga health workers ang mga residente na nagtungo para sa naturang libreng turok kontra tigdas.
Pinangunahan ang nasabing gawain ni Patioca Barangay Chairman Juanito Jan Alveira kasama ang iba pang barangay officials. Anila sa pamamagitan nito ay higit nilang pinalalakas ang serbisyong medikal para sa mamamayan. Layon rin anila na bigyan ng karagdagang proteksyon ang mga benepisyaryo, lalo na ang mga kabataan. Pinasalamatan naman ni Kapitan Alveira ang mga residenteng tumangkilik sa libreng serbisyong medikal, ganon rin sa mga nagsagawa nito. Tinatayam na sa mahigit 30 ang nabakunahan kontra digdas. Maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at like rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyo iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Angel Malikdan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.